kinakausap kita, kausapin mo ako. Hindi kita pinalaki para bastusin ako. Hindi mo ako pinalaki. Tumira lang tayo sa isang bahay. Pero di ko namdaman na tatay kita. Bastos ka. Napanood nyo na ba tong clip ng Batang Quiapo teleserye ng ABS-CBN? Meron ba kayong napansin? Ang intense ng aktingan, no? Madadala ka talaga sa galing ng mga aktor. Pero di ko maiwasang mapansin ang linya na to. Hindi mo ako pinalaki. Hindi mo ako pinalaki. Hindi mo ako pinalaki! Hindi mo ako pinalaki! Hindi mo ako pinalaki! Oo nga naman. Bakit hindi siya lumaki? Ang tatay niya 6-footer na John Estrada. Ang nanay, hindi rin naman kaliitan na Cherry Pie Picache. Bakit nagkaganon? Sa teleserye na Batang Quiapo, si Santino Dimagiba, yung lalaking nagsabing hindi raw siya pinalaki, ay anak ni Rigor at Marites. Siya ay apo ni Tindeng. Kapatid niya si David Dimagiba. Kapatid niya naman sa ina si Tanggol. Tingnan niyo ang larawan na ito. Pinapakita ang mga karakter na nabanggit at the same place and the same time. Makikita ang obvious na pagkakaiba ng tangkad nila. Makikita na wala sa dalawang anak ni Marites kay Rigor ang nagmana sa katangkaran ng kanilang ama. Meanwhile, si Tanggol na hindi naman katangkaran ng ama ay mukhang mas matangkad pa kaysa mga kapatid niya sa ina. Ano, Mane? Tuklasin natin ang misteryo ng hindi namamanang tangkad sa Pinoy teleserye. Hindi na bago ang kakatuwang kakulangan ng tangkad ng mga karakter na may matatangkad na magulang sa Pinoy TV shows. Sa teleseryeng Ang Probinsyano ni Coco Martin, ang gumanap na tatay niya ay ang matangkad na si Tonton Gutierrez. Sa Minsan Lang Kita Iibigin naman, tatay ni Coco Martin si John Estrada. At ito pa ang matindi, sa Walang Hanggan, mga magulang ni Coco Martin ang mga nagtatayugang Richard Gomez at Dawn Zulueta. Hindi ko naman sinasabing pandak si Coco, pero parang malabo namang ang tatay niya ay 6-footer at ang nanay niya halos ka-height niya lang. Dumako naman tayo sa mga teleserye ni Daniel Padilla. Kapansin-pansin ang pagsasama ni Daniel at Ian Veneracion sa Got to Believe at Pangako Sa'yo bilang mag-ama. Hindi naman maliit si Daniel Padilla, pero parang hindi akma na maging mag-ama sila ni Ian Veneracion na iba ang tindig at tangkad. Kung totoong mag-ama man sila, parang pinabayaan yata si Daniel at kinulang ng sustansya para maabot ang tangkad ng ama. Kawawang bata, nangayayat at hindi na tumubo relative sa height ng tatay. Naging tatay rin ni Daniel si Joey Marquez, isang dating basketbolista sa pelikula na Barcelona. Again, hindi naman maliit si Daniel kumpara sa ibang mga artista, pero hindi naman siya 6-footer gaya ng mga tatay niya sa teleserye at pelikula. Kadalasan kasi ang mga anak na lalaki ng mga matatangkad ay lumalaking mas matatangkad pa kaysa mga magulang. Ang mga karakter ni Zaijan Haranilla ay makikitaan din ng kakatuwang issue sa katangkaran. Sa Boy Yet, Not a Girl Yet, anak siya ni Joey Marquez, isang former basketball player. Kitang-kita naman ang magkalayong tangkad ng dalawa, kahit nasabihin pang bata pa ang karakter niya doon. Sa The Broken Marriage Vow, tatay ni Zaijan ang isa na namang former basketball player na si Zanjo Marudo. Sa palabas na Black Rider ng GMA7, mapapansin rin ang medyo kinapos na height ni Matteo Guidicelli na gumaganap na anak ng karakter ni Gary Estrada. Hindi naman gaanong matangkad si Gary Estrada, pero tila nagkulang ang karakter niya sa pag-aruga sa anak, kaya di ito gaanong lumaki. Medyo pansin naman ang hindi pagmana ng katangkaran ni Joao Constancia sa mga magulang niya sa programang Can't Buy Me Love. Ang nanay niya sa palabas ay ang 5'10" na si Rufa Gutierrez at ang tatay naman ay si Roel Santiago. Hindi rin gaanong makatotohanan na anak si Enchong D, Nina Dindi Gallardo at Ricardo Cepeda sa The Blood Sisters. Mukha siyang hindi naalagaan ng mga doctor parents niya at hindi naabot ang kanyang maximum height potential.
Hindi rin convincing na tatay ni James Reid ang 6-footer na si Zoran Legaspi sa programang Till I Met You. Malaki ang agwat ng height nila. Similarly, ang layo ng body build nina JC De Vera at Christian Vasquez para maging mag-ama silang dalawa sa programang La Vida Lena. Making me part of your family? Nagpapatawa ka ba? Ito ay ilan lang sa mga halimbawa ng masasabi nating poor casting decisions sa mga Pinoy teleserye. Hindi ko na sinama ang mga shows kung saan ang bida ay petit na babae na ang mga magulang ay mga higante, gaya ng upcoming show ni Bel Mariano kung saan tatay niya ang higanting si Benji Paras. Ano kaya ang nasa isip ng showrunners? Bakit ba ang hilig nilang gawing tatay ang mga napakatatangkad na mga artista? Gusto ba nilang inisin ang advertisers na growth supplements? Ang tanong, posible ba para sa mga matatangkad na magkaroon ng hindi matangkad na anak? Ang sagot, syempre oo. Alangan naman hindi anak ni na Carmina Villaruel at Zoren Legaspi yung kambal nila. Hindi naging singtangkad ni Zoren ang lalaki niyang anak, unlike dun sa anak ni Aga Muhlak. Ayon sa mga siyentipiko, ang genetics ay 80% lamang ng height. Ang natitirang 20% ay impluensya na ng iba't ibang factors, gaya ng nutrition, diseases, at exposure sa biological and physical stimuli. Sa bagay, matinding stress ang pinagdaanan ni Marites sa kamay ni Rigor dun sa palabas na Batang Quiapo. Hindi katakatakang nakaapekto ito sa pagtubo ng mga anak niya. Kaya nga siguro isinumbat ni Santino kay Rigor na hindi siya pinalaki ng kanyang tatay. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng questionable casting sa Pinoy teleserye ay may explanation. In many cases, wala lang talagang pake ang producers kung hindi akma ang height ng kinukuha nilang cast. Siguro mas importante sa kanila ang talento at credentials ng artista kaysa compatibility ng looks ng actor sa itsura ng makakasama niyang actors. Kaya rin naman kasing dayain ng height sa pag-shoot ng scenes. Tingnan niyo tong shot ni na Daniel Padilla at Joey Marquez. Nagawa nilang pagmukhaing magsing tangkad ang dalawa kahit sa totoo ay mas matangkad si Joey Marquez ng ilang pulgada. Klarohin ko lang, hindi naman ako obsessed sa height. Hindi ko lang maiwasan na mapansin ang hindi pagmana ng mga anak sa tangkad ng mga magulang nila sa mga teleserye. Sa dami kong kakilala, halos lahat ay nagmana ng katangkaran sa matangkad nilang magulang, lalo na paglalaki. Sa bagay, kung yung mga buntis nga sa Batang Quiapo ay hindi pa nanganganak makalipas ang 1 taon, bakit tayo mag-e-expect ng realistic na depiksyon ng pagmana ng katangkaran?